Maraming salamat mga boss sa pagsubaybay sa buhay ni Harvey York. God bless po sa inyong lahat. Kabanata 348. Ngumiti si Harvey York nang maisip niya ito at sinabi, Master na Iswell, sinabi ni President Zarate ngayon lang na wala siyang pakialam. Dahil wala siyang pakialam, sa palagay ko ay hindi na kailangan ng laban ulit. Nanalo naman na ako, at wala na akong kailangan pang patunayan. Napatigil ang lahat nang marinig iyon. Si Louis Zarate ang unang nagsalita bago makapag-react ang iba. Pagkatapos ay dinuro niya si Harvey at nagmura. Live-in son-in-law, kailan ka pananalo? Nandaya ka lang. Ang kapal ng mukha mong magpasikat dito. Kung hindi ka maglalakas loob na makipagkompetensya, ibig sabihin wala kang kakayahan. Wala kang silbi. Natatakot ka. Oo. Napakabihirang makita si President Zarate na handang magbigay ng payo. Pero masyadong mapagmataas ang brat na ito. Hindi kaya sa labas ka lang kaakit-akit pero isang walang silbing tao. O ignorante ka at hindi edukado. Kung kaya natatakot kang makipagkompetensya ulit kay President Zarate, tama ba? Inosenteng tiningnan ni Harvey ang mga taong iyon. Patuloy mong sinasabi na nandaya lang ako ngayon. Pinapahiwatig niyo ba na ang isang tulad ni Master na Iswell ay lalabag sa mga patakaran ng antique industry para sa akin? Agad na nanahimik ang maingay na madla sa isang iglap sa kanyang sinabi. Malakas ang loob ng lahat na sisihin si Harvey, ngunit walang nangahas na akusahan si Shane na Iswell. Siya ang pinuno ng mga na Iswell. Ang first class na pamilya sa provincial town. Sino ang kayang e-offend siya? Ngumiti si Harvey at nagsalita nang makita ang eksenang ito. Mukhang kinikilala na ng lahat sa wakas ang kakayahan ko. Kung ganun, bakit pa ako makikipagkompetensya sa isang talunan? Hindi nakaimik ang lahat ng ilang sandali. Galit na galit si Charles Zarate nang nanginig ang kanyang mga kamay, at halos hindi siya makahinga. Kung ang brat na ito ay hindi makikipagkompetensya sa kanya, mukhang kakailanganin niyang tanggapin ang katotohanang natalo siya. Siyempre, pwede niyang gamitin ang pandaraya bilang excuses. Gayunpaman, sangkot si Shane sa bagay na ito. Bagaman nakangiti ngayon ang matandang tusong ito, nakakasindak kung magagalit siya. Sinubukan ni Charles ang kanyang makakaya para manatiling kalmado kaagad sa pag-iisip niya nito at tiningnan si Louis. Saglit na hindi nakapagsalita si Louis. Kung sa bagay, may kaugnayan si Shane sa bagay na ito. Siguradong hindi siya maglalakas loob na magsalita pa. Matapos ang mahabang pagtitig kay Harvey, napangisi siya at sinabi, Harvey, maswerte ka na handa kang gabayan ni Master. Bakit zat-zat ka pa ng zat-zat? Nagulat si Harvey. Sinabi niya pagkatapos, gabayan ako. Bakit kailangan ko ng isang talunan na gabayan ako? At sino ka sa tingin mo? Estudyante ka lamang ng isang talunan. Anong karapatan mong makipag-usap sa akin? Ikaw. Agad na naging maputla ang mukha ni Louis. Maliwanag na ito ang kauna-unahang pagkakataon na nilait siya at mula nang tumanda siya. Hindi ka tinuruan ng master mo kung paano maging desenteng tao. Bueno, tuturuan kita. Malamig na sinabi ni Harvey. Kung gusto mong gabayan ako ng master mo, edi dapat kang maging mas magalang. Hindi mo kailangang bigyan ako ng isang pulang sobra, ngunit kailangan mo akong ipaghanda ng isang tasang tsaa. Buweset ka. Galit na galit si Louis Zarate, naramdaman niyang kumirot ang kanyang lalamunan at halos sumuka siya ng dugo. Hindi niya alam kung ilang lakas ang naubos niya bago siya tumitig kay Harvey na walang imik. Anong tinatitigan mo? Tigilan mo ang pagtitig sa akin, o kung hindi, sasapakin kita, sabi ni Harvey. Walang sinuman sa madla ang sumeryoso sa kanyang mga salita. Kung sa bagay, isa itong upper class na okasyon. Sino ang mananapak ng iba sa oras na ito? Si Zack Zimmer lamang ang walang malay na nanganginig at tinakpan ang kanyang mga ulo gamit ang kanyang mga kamay. Isang baliw si Harvey. Siguradong gagawin niya ang kanyang sinabi. Bukod dito, gusto niyang hampasin ang ibang tao gamit ang isang ashtray. Nakakapangilabot ito. Hindi na kayang manatiling kalmado ni Charles sa oras na ito. Ininsulto at pinapahiya na siya ni Harvey.
Hindi niya namalayang naglakad at malamig na sinabi, "Boy, hindi mo ba ako pinupuri?" Naguluhan si Harvey. "Bakit ako pupuri ng isang talunan? Ikaw." Tinuro ni Charles si Harvey. Sa pagkakataong ito ay nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan at hindi na siya kalmado tulad ng dati. Nang makita na halos mawala ng malay si Charles dahil sa kanya, nag-isip sandali si Harvey at mabait niyang sinabi, "Kung talagang gusto mong makipagkompetensya sa akin, hindi ito imposible, pero hindi ba dapat may ibigay ka?" Sige, tumigil si Charles sa pagsatsat matapos pumayag si Harvey na makipagkompetensya. Pagkatapos ay tinanggal niya ang relo mula sa kamay niya at itinapon ito sa harap ni Harvey. "Kung manalo ka ulit sa akin, sa iyo na ang relong ito." Maraming salamat mga idol. Kabanata 349. Mukhang nena si Harvey York at sinabi, "Imposible." "Ikaw, anong sinusubukan mong sabihin? Sinasabi mo bang peke ang relong ito?" "Bueno, anong gagawin ko dito? Hindi mo ba alam kung paano mag-appraise ng mga antique na relo?" "Ang relo na ito ay isang Rolex Daytona prototype na relo," si Paul Newman. "Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam ang tungkol dito." Malamig na sinabi ni Charles Zarate. Walang malay na kinuha ni Harvey ang relo at sinilip ito. Medyo nagulat siya. Ito talaga ang legendary na Rolex na relo. Ito ang prototype ng Daytona at sumikat ito dahil sa American actor na si Paul Newman noong 1980s. Nasubasta dati ang relong ito sa 120 million sa auction sa Geneva. Isa itong rare at unique na item, one of a kind ito, pero hindi inaasahan na nahulog ito sa mga kamay ni Charles. Ano? Ang legendary na relo. Narinig kong maraming mga antique watch collector ang may gusto nito. Sa value ng relong ito, makakabili ka ng maraming suit sa mga first-tier na lungsod. Medyo mapagbigay si President Zarate. Naglabas pa siya ng ganang bagay para makipagkompetensya sa live-in son-in-law na ito. Gayunpaman, pinapakita rin nito na mataas ang kumpiyansa ni President Zarate. Sa palagay ko, isang douche ang live-in son-in-law na ito. Walang imik si Harvey. Sa sandaling ito, nakasimangot si Shane at sinabi, "Charles, nagsumikap ka ng gusto para makuha ang relong ito. Handa ka bang ibigay ito sa kanya?" "Hindi pa ako natatalo," malamig na sinabi ni Charles. Tumango si Shane at hindi na nagsalita. Interesado rin si Harvey sa ganitong uri ng mga bagay. Ngumiti siya sa sandaling ito at sinabi, "Kung ganon, huwag mong pagsisisihan ito." Hindi na nagsalita pa ng kalokohan si Charles. Dumiretso siya sa painting upang tingnan ito ng mabuti. Tiyak na gagawin niya ang lahat sa pagkakataong ito at subukang manalo kay Harvey. Matapos tumingin saglit, dahan daw ang sinabi ni Charles, "Tulad ng alam natin, si Jasper Higgins ay isang tanyag na talentado noong 13th century. Hindi lang siya isang pintor kundi isa rin siyang makata at calligrapher. Kaya't ang mga painting niya ay parehong puno ng sigla at nagtataglay ng isang napakagandang atmosphere. Ang Tiger Howell Mountains ay ganap na pinapakita ito. Ang tigre sa painting ay napakasigla at napakalakas na ganap nitong nilalarawan ng mga kataingan ng tigre. Nagbibigay ang burol sa tabi nito sa mga tao ng isang magandang pakiramdam. Sa kabuuan, maliksi at masigla ang painting na ito. Ang estilo nito ay tila masyadong pampanitikan. Siguradong akma ito sa pagkatao ni Jasper Higgins. At saka, ang material na scroll na ito ay isa ring ori brocade na kakaiba sa 12th century. Kung kaya, walang duda na authentic ang painting na ito. Lumingon si Charles at sinabi iyon. Ang master na nagdala ng Tiger Howell Mountains ngayon lang ay puno ng kagalakan sa sandaling ito matapos marinig ang judgment ni Charles Zarate. Kung tunay ang painting na ito, hindi bababa sa daang-daang milyon ang presyo nito. Samantala, rinig ang tunog ng paghanga sa buong paligid. Si President Zarate ay karapat-dapat na maging isang master. Sinuri niya ng mabuti ang painting. Hindi nakakagulat na nagawa niyang maging presidente ng Niamey Antique Dealers Association. Napakahusay ng ganitong paningin, walang ibang binata ang makakapantay.
Ang ilang mga collector ng maraming mga antique sa kanilang mga bahay ay may kaunting kaalaman sa pag-appraise ng mga antique ay patuloy ang nang may paghanga. Marami sa kanila ang nag-aral ng antique calligraphy at painting ng maraming taon, at natural, na mayroon silang basic skills. Gayunpaman, wala sila kumpara kay Charles Zarate. Sapat nang sabihin, ang mga appraising skill ni Charles ay one of a kind sa Niamey. Sa sandaling ito, buong pagmamalaking sinabi ni Luis, isang tunay na eksperto si Master. Kaya bang direktang ituro ng mga ordinaryong tao ang diwa ng ganitong uri ng calligraphy at painting? Tiningnan siya ni Charles at sumimangot. Luis, tingnan mo kung nasaan tayo. Tumigil ka sa pagyayabang. Opo, Master, nagkamali ako. Ang dalawang iyon, ang Master at estudyante, sumasang-ayon sa isa't isa ay hindi pangkaraniwan na mukhang low-key, pero nagmukha silang magalang at recessive. Tila naisip ng lahat na naging tanga si Harvey. Paano siya maglalakas loob na makipagkompetensya kay President Zarate? Sa sandaling ito, rinig ang sigawan at papuri sa buong paligid. Talagang isang master-level figure si President Zarate. Ang kanyang mga nakamit sa pag-appraise ng painting at calligraphy ay tiyak na nasa pambansang antas. Napakagaling din ni Luis. Bukod dito, meron siyang mahusay na master. Kung kaya, para sa kanya, abot kamay niya ang pagiging master ng pag-appraise. Nagulat ang mga miyembro ng pamilya Zimmer nang makita ang eksenang ito. Diretsyong sinabi ng walang utak na si Queen Zimmer, masyadong matagumpay si President Zarate. Walang laban ang live-in son-in-law namin sa iyo. Gusto niya lang ipagyabang ang kanyang sarili at wala kahit anong kakayahan. Tumawa ang madla, matapos sabihin iyon ni Queen. Talagang kawili-wili ang pamilya Zimmer. Sa pagkakataong ito, dapat silang magsama anuman ang mga hindi pagkakaunawaan na meron sa loob ng pamilya. Gayunpaman, talagang tinulungan ng pamilya Zimmer ang mga outsider na kutsain si Harvey. Gaano ba kalaking sakit sa ulo ang live-in son-in-law na ito sa pamilya Zimmer? Ilang beses nagbago ang ekspresyon ni Rosalina Iswell. May nais siyang sabihin para kay Harvey ngunit hindi niya alam kung paano ito sasabihin. Bukod dito, ang asawa ni Harvey, si Mandy Zimmer na nandoon din. Tama ba sa kanya na magsalita siya para kay Harvey? Noong nag-aalangan pa rin si Rosalie, nabaling ulit ang mga mata ni Luis kay Harvey sa oras na ito, na may mapangot siyang tingin. Harvey, na-identify na ni Master na authentic ang Tiger Howell Mountain na ito. Meron ka bang idadagdag? O nakalimutan ko? Kakatapos lang magsalita ni Master. Hindi mo kailangang sayangin ang lakas at oras mo kung uulitin mo lang ang kanyang mga sinabi. Ayaw naming makinig. Kabanata 350. Walang pakialam na tumingin si Harvey York kay Luis Zarate. Pagkatapos ay casual niyang sinabi, talaga bang common ang mga authentic works ni Jasper Higgins ngayon? Basta-basta na lang nakukuha ng isang obra. Swish! Nakatuon ang lahat ng mga mata sa kanya sa iglap sa sandaling sinabi niya ito. Hindi tanga ang brat na ito, hindi ba? Sinabi na ni President Zarate na authentic work ito ni Jasper Higgins. Paano niya pinipilit na peke iyon para lang magpakitang gilas? Posible bang naisip niyang nanalo siya kay President Zarate ngayon lang? Pinahiwatig ni Luis na nanalo siya sa naunang laban dahil tinulungan siya ni Shane na Iswell na mandaya. Ang brat na ito, naisip ba niyang may kakayahan siya dahil lamang sa mga mediocre skills? Hindi lang niya alam kung kailan titigil, di ba? Nagulat si Luis, hindi niya akalain na magsasalita ng ganito si Harvey. Gayunpaman, ngumisi pa rin siya at sinabi, dahil may kakaibang pananaw si Master York, pwede rin natin siyang pakinggan. Sinadyang binigyan diin ni Luis ang salitang master ng may sarcasm. Labis na naguluhan din si Charles. Ang live-in son-in-law na ito na biglang lumabas kung saan man, ay ginugulo na ang mga plano ng kanyang estudyante. Ngayon, dahil lamang sa kanyang mga appraising skills, paulit-ulit niya rin akong ginugulo. Gayunpaman, isang prominenteng tao si Charles. Hindi niya kayang kutsain mismo si Harvey. Tutulungan siya ni Luis na gawin ito. Gayunpaman, kahit na ganoon, labis siyang mapanghamak kay Harvey. Walang pakialam si Harvey.
Kung nairita siya dahil lamang sa ilang mga salita, ang kanyang mga pagsusumikap ang pagiging live-in son-in-law sa loob ng 3 taon ay magiging walang kabuluhan. Sa sandaling ito, humakbang siya at tiningnan ang painting mula taas pababa. Pagkatapos, walang pakialam niyang sinabi, napakahusay ng painting. Talagang malapit ito sa orihinal, ngunit gayunpaman, mas maliit ito ng kaunti sa kung ano meron si Jasper Higgins. Kakaiba ang tingin ng lahat kay Harvey, pagkatapos nilang marinig na sinabi niyang peke ang painting sa oras na ito. Alam din ba ng taong ito ang tungkol sa mga painting? Sa oras na ito, bahagyang nagbago ang mukha ng master na natutuwa ngayon lamang. Sinabi niya pagkatapos, "Boy, kailangan mong magsalita ng may kasamang ebidensya. Pinili ko ang painting na ito noon 10 milyon. Paano ito naging peke? At tingnan mo kung nasaan tayo, kung peke ito, hindi ko ilalabas ito para mapahiya ang sarili ko." Maraming tao ang tumango sa pagsang-ayon sa kanyang mga sinabi. Bagaman, sinabi ng master na ito, na hindi niya alam na ang authenticity ng painting, tulad ng sinabi niya, siya pa rin ang master ng first class na pamilya sa Niemhey. Hindi siya magdadala ng isang pekeng painting para mapahiya ang kanyang sarili. Sa sandaling ito, nagpakita ng isang nakakatawang hitsura si Luis at malamig na sinabi, "Harvey, alam kong mayroon kang kaunting kaalaman sa appraisal. Ngunit bata ka pa rin. Normal para sa iyo na may ilan kang hindi pa nalalaman. Si Master ay nasa antique industry ng maraming taon, at kilala siya sa pag-appraise ng calligraphy at painting. Malinaw na malinaw ang ibig niyang sabihin. Normal para kay Charles na hindi niya napansin ang porselana dahil hindi ito ang kanyang specialty. Gayunpaman, iba ang pag-appraise ng painting at calligraphy. Ito ang punto ni Charles. Kahit na mayroon kang kaunting mediocre skill sa pag-appraise, hindi ka pa rin may kukumpara sa isang master na ilang dekada na sa industriyang ito, di ba? Maraming tao ang natawa nang marinig ito. Ang isang ekspertong tulad ni Charles, dahil sinabi niya, na ang The Tiger Howell Mountain ay tunay, ibig sabihin ito ay walang dudang tunay iyon. Sa oras na ito, hindi na makatiis si Rosalie na Iswell. Tanong niya, "Harvey, paano mo nalaman na peke ang painting na ito?" Maraming tao ang tila may kakaibang pakiramdam nang marinig nila ang mga salita ni Rosalie. Mukhang ipinagtatanggol niya ang live-in son-in-law na ito. Lalo pang sumama ang loob ni Luis sa sandaling ito. Si Rosalie ang kanyang diyosa, ngunit ang live-in son-in-law na ito ay paulit-ulit na nagpapakitang gilas sa paligid niya. Siguradong hiniling niya ito. Nag-isip sandali si Harvey at sinabi, pwedeng i-considerang antique ang painting na ito. Medyo maganda rin ang halaga nito. Kabanata 351. Ngumisi si Luis Zarate at nagmura ng sinabi iyon ni Harvey York. Pwede rin itong i-considerang isang antique. Kung tunay ito, tunay ito. Kung peke ito, peke ito. Walang ganoong kasabihan sa antique industry. Kung hindi mo alam, huwag kang magpaligoy-ligoy at umalis na dito. Hindi ka tanggap dito. Maraming tao sa paligid ang nagbulungan din ng ilang mga salita sa mahinang boses. Kung sa bagay, teritoryo ito ng mga naiswell. Walang nangahas na itaboy si Harvey. Hindi man lang tumingin si Harvey kay Luis. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinabi, tama ang sinabi ni President Zarate. Ang painting ni Jasper Higgins ay may isang specific feature. Hindi mahalaga kung gaano kamangha-mangha ang mga painting, nagpapakita sila ng isang magandang atmosphere. Dapat kong sabihin na kamangha-mangha ang pagkakagaya ng painting na ito sa diwang iyon. Ikaw. Sa pagkakataong ito ay dinuro ni Charles si Harvey at nanganginig ang kanyang katawan. Sinabi pa niya ang painting na ito ay imitasyon lamang. Talaga bang alam ng brat na ito ang tungkol sa painting at calligraphy? Nakita na niya ito ngayon. Gusto lamang magpakitang gilas ng brat na ito at magzat-zat dito. Tungkol sa pagkakakilanlan ng Wentz bottle kanina, malamang ay itinuro iyon sa kanya ni Shayna Iswell. Kung hindi, anong alam ng basurang iyon? Kung ipinapahiya ang master, mahihiya din siya. Kung kaya, nang makita ni Luis na ngumisi si Charles, paulit-ulit sumabat siya sa sandaling ito, dinuro si Harvey at sinabi, bueno, magaling kang patakbuhin ang bibig mo.
Aba, edi sabihin mo sa akin kung bakit imitasyon lang ang painting na ito. Kung masasabi mo ito, gagapang ako at hihingi ng tawad sa iyo. Kung hindi mo magagawa iyon, kailangan mo gumapang palabas ng Niamey Grand Hotel ngayon. Wow, nag-ingay ang madla nang sabihin ito. Oo, sabihin mo na lang ang tungkol doon. Sa aking palagay, walang alam ang live-in son-in-law na ito. Gusto lang niyang magyabang. Paano nakapunta ang ganoong tao sa antique fair? Eligible ba siya? Paano pinalaki ng pamilya Zimmer ang mga tao nila? Hinahayaan ang kanilang aso na lumabas at tumahol ng malakas. Nang marinig ang sigaw ng mga sumpa, natanto ni Senior Zimmer na naapektuhan din ang pamilya Zimmer. Sa oras na ito, si Senior Zimmer ay balisang lumapit at yumuko sa mga tao sa paligid niya. Sinabi niya pagkatapos, Master na Iswell, President Zarate, at sa lahat, huwag kayong magalit. Humihingi ako ng paumanhin para sa walang silbing live-in son-in-law na ito ng aming pamilya. Hindi nga niya maintindihan ang mga antek. Hindi maintindihan. Sigaw ni Luis. So paano niya nagagawang sumatsat kung hindi pala niya maintindihan? Paano siya nakakadiri? Kayo ang, pamilya Zimmer ay isang second class na pamilya lamang sa Niamey, at hinayaan mong lumabas ang iyong aso at kumagat ng mga tao. Kaya niyo bang akuin ang responsibilidad? Sa oras na ito, ngumiti si Charles at malamig na sinabi, Luis, kasalanan ito ni Harvey. Hindi namin dapat idamay ang kanyang pamilya. Hayaan mo lang siyang gumapang palabas dito. Harvey, narinig mo ba iyon? Gumapang ka na palabas dito ngayon. Huwag saktan ang pamilya Zimmer. Nagpanik din si Senior Zimmer sa oras na ito. Hindi niya mapigil ang duruin si Harvey at murahin. Kung ma-offend nila ang napakaraming tao dahil kay Harvey, paano ang negosyo ng pamilya Zimmer sa hinaharap? Ngumisi si Harvey sa sandaling ito. Pagkatapos ay naglakad siya at nilapit ang kanyang kamay sa scroll upang dahan-daang tiklupin ito. Bahagyang nagbago ang mukha ng lahat. Tanging sina Shane at Rosalina Iswell lang ang nagpakita ng may bakas ng pagkalugod sa kanilang mga mata. Plum Authenticity Twist. Ginamit din ni Harvey ang technique na ito noong in-appraise niya ang The Rocky Mountains, Landers Peak. Gayunpaman, iniisip ng lahat na peke ang painting na iyon, kaya walang may pakialam. Gayunpaman, naisip ng lahat na tunay ang Tiger Howell Mountains. Kaya malaki ang pinagbago ng kanilang mukha sa sandaling ito. Iisa itong kilalang painting. Maaring masira ito dahil sa kanyang kilos. Hindi siya mapapatawad dahil hindi siya karapat-dapat. Nagbago din ng husto ang ekspresyon ng mukha ni Luis, siya din ang pinakamalapit kay Harvey. Sa una ay nais niyang pigilan siya, ngunit sa huli ay mabagal siya. Isang mababaw na bakas na nakatiklop ang makikita sa sulok ng painting. Biglang napabuntong hininga si Charles sa sandaling ito, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Medyo malaki rin ang pananaw niya. Nakilala na niya ito ngayon. Hindi ba iyon ang maalamat na Plum Authenticity Twist? Paano ito nangyari? Paano ito nalaman ng live-in son-in-law na ito ang tungkol sa teknik na ito? Kabanata 352. Blangkong nakatingin ang lahat kay Harvey York dahil may mababaw na bakas sa mahalagang antique painting na ito dahil sa kanyang pagtiklop ngayon lang. Tumingin si Harvey kay Charles Zarate habang bahagyang nakangiti. President Zarate, sinabi mo na kapag natalo ka sa akin sa pagkakataong ito, magiging akin ang relong ito, di ba? Tumingin uli siya kay Luis Zarate. Sinabi mo na kung imitasyon lamang ang painting na ito, luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin, di ba? Labis na nabalisa si Charles matapos niyang makita ang Plum Authenticity Twist ni Harvey. Gayunpaman, siya pa rin ang master sa calligraphy at painting appraisal. May kumpiyansa siya sa kanyang propesyon. Paano siya atras sa sandaling ito? Ang lalaking nasa harap niya ay isa lamang live-in son-in-law ng isang second-class na pamilya sa Niamey. Hindi siya masyadong kilala sa antique industry. Kung kaya, paano kung sinabi niyang peke ang painting na ito? Dapat lang ba silang makinig sa kanya? Anong klaseng biro iyon? Agad na lumakas ang loob ni Charles nang maisip niya ito. Galit niyang sinabi sa oras na ito. Oo, sasabihin ko ulit,
authentic ang painting na ito, kung hindi ibibigay ko sa iyo ang Rolex watch. Kung tunay ito, wala din akong gusto mula sa iyo, kailangan mo lang lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Ngumisi din si Louis sa oras na ito. Pagkatapos makita ang kanyang master na puno ng kumpiyansa. Harvey, huwag kang naive. Paano ka magiging kalaban ni master? Kung imitasyon lang ang painting na ito, luluhod ako agad sa iyo, subalit, kung tunay ang painting na ito, gag-apang ka agad dito paalis. Pinapakita ng ekspresyon ni Harvey na parang nakatingin siya sa isang tanga. Dahil determinado ka, tuturuan kita ng leksyon ngayon. Maraming pininte si Jasper Higgins sa kanyang buhay, pero iilan lamang ang napasa sa sumunod na henerasyon. Sa panahon ng Republic of China, may isang folk painter na dapat narinig ng lahat, si Gerald Morton. Marami siyang nagawa sa painting at calligraphy. Kamangha-mangha ang halaga ng mga painting niya. Lubos niyang hinangaan ang mga painting na gawa ni Jasper Higgins, at kinolekta ang ilan sa kanyang mga authentic works. Ilan taon ang ginugol niya para kopyahin ang marami sa mga obra ni Jasper Higgins. Sa pagsasalita tungkol dito, tinaas ni Harvey ang painting sa kanyang kamay at sinabi, ang Tiger Howell Mountains na ito ay malamang kinopya niya. Gayunpaman, napakasikat ni Gerald Morton at may mataas na katayuan sa painting at sa calligraphy circle. Kung kaya, imitasyon lang ang painting na ito, mataas rin ang halaga nito. Kung tutuusin ang imitasyon ay imitasyon lang. Iba pa rin ito sa orihinal. Kahit gaano ito kapareho o kahalaga, ang peke ay peke lamang. Gaano man kahalaga ito, peke pa rin ito. Sa sandaling ito, isang tao sa madla ang malamig na sumigaw at nagsabi, mahal kong live-in son-in-law, anong katibayan meron ka sa pagsasabi nito? Tumango si Harvey at sinabi, patuloy na nagbabago ang painting style ni Gerald Morton sa buong buhay niya. Ang magkakaibang mga obra ay may magkakaibang estilo. Nabatay ang kanyang art creation sa pagpapanumbalik ng buong tradisyon ng kasaysayan ng Chinese painting gamit ang kanyang maliit na talento at napakalaking pagsusumikap. Ginamit at isinama niya ang iba't ibang estilo, konsepto, at teknik ng iba't ibang mga painting style. Isinama din at isinama niya ang mga lakas ng bawat pamilya. Sumasalamin na ang painting style niya sa buong kasaysayan ng Chinese painting. Napakahusay ng painting skills ni Gerald Morton. Kinopya niya ng husto ang mga painting na gawa ni Jasper Higgins na pwede mong akalaing ito ang tunay na bagay. Kahit na ang mga eksperto ay hindi masasabi ito mula sa painting skills o sa kagandahan nito. Gayunpaman, isang mapagmataas at mayabang na tao si Gerald Morton. Bagaman, halos kopyahin niya ang orihinal na painting, ayaw niyang magkamali. Ang mga susunod na henerasyon at aakalaing ang mga painting niya ay ang mga obra ni Jasper Higgins. Kung kaya, sinadya niyang mag-iwan ng ilang mga flaw sa mga painting niya. Labis na humanga ang ilang mga collector sa sinabi ni Harvey nang banggitin niya ito. Isang alamat ang buhay ni Gerald Morton, at mataas ang artistic value ng kanyang mga painting. Kahit na ang painting na nasa harap nila ay panggagaya lang ni Gerald Morton sa gawa ni Jasper Higgins, mataas pa rin ang halaga nito. Ano yun? Sabihin mo sa amin. Oo, hindi kaya nagsasalita ka lang ng kalokohan dito dahil hindi ka makahanap ng ebidensya. Maraming tao ang nagsimulang kutsain si Harvey, matapos na magpahiwatig si Louis. Hindi nila ginusto na manalo si Harvey sa labang ito. Tumingin si Harvey sa kanila, itinuro ang bakas ng nakatiklop na painting ngayon, at sinabi, iyon ang flaw.